Nagsimula ang lahat sa isang hapon na maalinsangan nang dumating ang isang kargador na may bitbit na malaking bayong at isang maliit, kakaibang baul na yari sa halos itim na ahoy. May mga ukit na parang mga ugat ng puno. Galing daw kay Tia Elena, sabi ng kargador na mabilis ding umalis na parang ayaw magtagal. Si Tia Elena, kamag-anak ni nanay na minsan lang yata naming nakita sa buong buhay ko, nakatira sa isang napakaliblib na baryo sa kabundukan ng Sierra Madre. Isang lugar na ang pangalan pa lang ay nagdadala na ng bulungan tungkol sa mga engkanto at iba pa. Naku, nag-abala pa si Elena, sabi ni nanay habang sinusuri ang mga prutas, mga manggang hinog, mga saging na saba at mga lansones na mukhang bagong pitas. Pero ang mata niya ay natuon sa baul. Sabi sa sulat niya, pamana raw ito sa iyo ng lola mo sa tuhod. Marco, ingatan mo raw. Hinawakan ko ang baul, malamig ito sa hipo at may kakaibang bigat. Ano kaya laman ito, Nay? Tanong ko. Nagkibit balikat lang si nanay. Buksan mo mamaya, kain muna tayo nitong prutas. Mukhang masasarap. Pinagsaluan namin ang mga prutas, lalo na ang mga lansones na sobrang tamis. Itinabi ko muna ang baul sa ilalim ng kama ko. Hindi ko binuksan. May kung anong pakiramdam sa loob ko na nagsasabing huwag muna. Isang hindi maipaliwanag na pag-aalangan. Lumipas ang mga linggo. Napansin ko ang sarili kong nagiging iritable. Sa opisina, kahit kaunting ingay lang mula sa katabi kong cubicle ay nagpapakulo na ng dugo ko. Uy, Marco, chill ka lang, sabi ni Alex, office mate ko, nang mabalibag ko ang stapler dahil sa inis. PMS ka ba? Tumawa siya pero sinamaan ko lang siya ng tingin. Pati sa bahay, madali akong magsungit. Anak, bakit parang ang init lagi ng ulo mo? Tanong ni tatay isang gabi. Hindi ako sumagot. Nagsimula rin ang kakaibang paghahanap ko ng lasa. Isang beses, napadaan ako sa meat section ng grocery. Imbes na mandiri sa mga hilaw na karne na nakadisplay, natigilan ako. Ang matingkad na pula ng laman, ang mga hibla ng taba, ang bahagyang amoy ng dugo, parang may kung anong nagising sa loob ko. Nagtagal ang tingin ko doon hanggang sa tapikin ako ng isang matandang babae. Iho, okay ka lang? Para kang natutulala dyan. Nagulat ako at nagmamadaling umalis. Ang puso ko'y kumakabog. Ano ba tong nangyayari sa akin? Gutom lang ba ito? O iba na? Ang mga bangungot ay dumating na parang magnanakaw sa gabi. Hindi na lang basta pagtakbo sa gubat ang nararanasan ko. May mga detalye na. Ang amoy ng basa at nabubulok na dahon sa paanan ko. Ang tunog ng paghabol ko sa hininga na parang ungol lang hayop. Ang init na gumagapang sa lalamunan ko habang papalapit ako sa biktima ko. Isang nilalang na hindi ko maaninag pero alam kong may buhay. Minsan, ang pinakamasahol, nararamdaman ko ang pagpunit, ang paglunok, ang init na likidong dumadaloy sa baba ko. Nagigising akong sumisigaw o humahagulhol. Ang kumot ko'y busot-gusot at basa ng pawis. Isang umaga, pagkatapos ng isang partikular na masamang panaginip, tinanong ako ni nanay. Marco, anak, ano bang nangyayari sa'yo? Kagabi parang may naririnig akong umiiyak o umuungol mula sa kwarto mo. Nanaginip ka ba? Pilit akong ngumiti. Wala yun, Nay. Siguro po napasukan lang ng ipis yung kwarto ko kagabi. Kaya nagising ako. Alam kong hindi siya naniwala. Nakita ko ang pag-aalala sa mata niya. Pero tumango na lang siya. Simula noon, sinigurado kong walang makakarinig sa akin sa gabi. Ang mundo sa paligid ko ay nag-iba. Hindi dahil nagbago ito, kundi dahil nagbago ako. Ang pandinig ko, tila naka-maximum volume. Rinig na rinig ko ang usapan ng mga kapitbahay sa kabilang bakod na parang nasa tabi ko lang sila.
Grabe naman yang si Aling Marites. Ang lakas ng radyo. Reklamo ko isang umaga. Tumingin sa akin si tatay. Mahina nga anak, halos hindi ko marinig. Napailing na lang ako. Ang pangamoy ko, naging sumpa. Ang pabango ng kasama ko sa jeep, nakakasulasok. Ang amoy ng pritong isda sa kalye, parang tumatagos sa bungo ko. Pero ang pinakamalakas na amoy para sa akin ay ang amoy ng pawis, ng hininga, ng dugo. Alam ko kung sino ang paparating kahit hindi ko pa nakikita dahil sa unique scent nila. At ang liwanag, naging kaaway ko ang araw. Sumasakit ang ulo ko kapag direktang natatamaan ng sikat nito. Mas komportable ako sa dilim, sa mga anino. Kahit sa loob ng bahay, pinapatay ko ang ilaw sa kwarto ko. Was gusto ko ang takip silim na dala ng nakasarang kurtina. Akala ko guni-guni ko lang ang mga marka nung una, pero hindi. Isang umaga, malinaw na malinaw ang tatlong mahahabang kalmot sa dibdib ko. Manipis lang, pero sariwa pang dugo. Kinuskus ko ito sa banyo, humapdi. Saan ko ito nakuha? Wala akong maalalang nabangga o nakalmot ng pusa. Kinabukasan, sa binti naman, tapos sa likod. Para bang may kung anong gumagapang sa akin sa gabi at nagiiwan ng marka. Sinimulan kong magsuot ng long sleeves at pantalon kahit mainit ang panahon. Marco, anak, hindi ka ba naiinitan dyan? Tanong ni nanay isang tanghali habang pinagpapawisan ako sa suot kong jacket. May aircon naman sa opisina, nay, palusot ko. Pero isang beses habang nag-aabot ako ng bayad sa jeep, bahagyang umangat ang laylayan ng manggas ko. Nakita ng katabi kong babae ang mga kalmot sa braso ko. Nanlaki ang mata niya at bahagyang umurong. Ay, anong nangyari dyan, kuya? Mukhang malalim, sabi niya. Hindi maitago ang pagkaalarma. Mabilis kong ibinaba ang manggas ko. Wala to, sa pusa lang, sabi ko, kahit alam kong hindi iyon totoo. Ang takot sa mata niya ay tumatak sa isip ko. Ang aroma ng adobong niluluto ni nanay ay dapat sanang nagpagutom sa akin. Pero iba ang epekto nito ngayon. Tila ba lalo nitong pinatalas ang ibang uri ng gutom na nararamdaman ko. Nakaupo ako sa hapagkainan, nagkukunwaring nagbabasa ng dyaryo. Pero ang mga mata ko ay lihim na nakamasid kay Bantay, ang asong labrador namin na mahimbing na natutulog sa sahig malapit sa pako. Ang payapa niyang paghinga, ang init na nagmumula sa katawan niya, bigla para akong sinakal. Ang pamilyar na kuryente ay gumapang mula batok hanggang pako. Ang bibig ko'y nanuyo tapos biglang nadlaway. Nakita ko sa isip ko ang sarili kong dumadamba sa aso. Ang pagpupumiglas nito ang tunog ng nababaling buto, ang init ng dugo. Napakapit ako ng mariin sa gilid ng mesa. Ang mga kuko ko'y bumaon sa kahoy. Nanginginig ang buong katawan ko. Huwag! Huwag! Bulong ko sa sarili. Si Bantay, na tila nakaramdam ng panganib, ay biglang tumayo, umungol ng bahagya at mabilis na lumipat sa kabilang sulok ng kusina. Ang mga matay nakatitig sa akin ng may pagtataka at takot. Oh, bakit parang namutla ka, anak? Okay ka lang ba? Tanong ni nanay na napansin palang panginginig ko. Pinilit kong umiti. Okay lang po, nay. Medyo nahilo lang ako bigla. Siguro sa init. Pero alam ko malapit na. Malapit na akong mawalan ng kontrol. Hindi na ako pwedeng magpatumpik-tumpik pa. Kailangan kong malaman kung ano ito. Nag-umpisa ako sa internet. Gumagamit ng incognito mode. Naghahanap ng mga sintomas ko. Heightened senses, unexplained scratches, cravings for raw meat, aversion to sunlight, violent nightmares. Lumabas ang mga resulta tungkol sa porphyria, rabies, mental disorders. Pero wala doon ang eksaktong tugma sa lahat ng nararanasan ko, lalo na
ang kakaibang uri ng gutom hanggang sa napadpad ako sa mga forum tungkol sa Philippine folklore. Doon ko nakita ulit ang salitang iyon, yangaw. Binasa ko ang mga testimonya, mga kwento, mga paliwanag ng mga self-proclaimed experts. Sabi nila, ito ay isang uri ng aswang na nakukuha sa pamamagitan ng paglunok ng isang bagay. Madalas ay isang maliit at buhay na itim na sisiw o isang uri ng insekto na inihahalo sa pagkain o inumin ng biktima. Ang nilalang na ito ay mamumugad sa loob ng katawan. Unti-unting binabago ang host at naghahanap ng laman at dugo. Biglang tumugma ang lahat. Ang biglaang pasalubong ni Tia Elena, ang mga prutas, lalo na ang lansones. Kasya ba doon ang isang maliit na sisiw? Nanlamig ang buhong katawan. Ito na ba iyon? Nayangaw ako, sinubukan kong kausapin si Lolo Pido, ang pinakamatandang kapitbahay namin na mahilig sa mga lumang kwento. Lolo Pido, may narinig na po ba kayo tungkol sa yangaw? Tinitigan niya ako ng matagal, tapos umiling. Nako, mga kwentong kutsero lang yan, iho. Huwag mong masyadong isipin. Pero sa mga mata niya, may nakita akong kislap ng pag-iwas. Ang pagtuklas sa posibleng katotohanan ay hindi nagdulot ng kaluwagan, kundi ng mas matinding takot at kahihiyan. Paano kung totoo nga? Paano kung isa na akong halimaw? Nagpasya akong ilayo ang sarili ko. Hindi na ako sumasabay sa pagkain. Lagi akong may dahilan para hindi sumama sa mga lakad ng pamilya o kaibigan. Marco, anak, hindi ka na naman sasabay kumain? May problema ba tayo? Malungkot na tanong ni tatay isang gabi. Busog pa po ako, tay. Kumain na ako sa labas. Pagsisinungaling ko, kahit kumakalam ang sikmura ko, hindi sa normal na gutom. Tumawag si Alex. Pare, ano na? Inuman tayo sa Biyernes? Tagal mo nang di nagpaparamdam ah. Gumawa ako ng dahilan. Pas muna ako pare, masama pakiramdam ko. Ang totoo, natatakot akong baka sa kalasingan ay may magawa kong hindi ko dapat gawin. Ang bawat araw ay naging isang pag-iwas, isang pagtatago. Nakikita ko ang pag-aalala sa mukha ni nanay at tatay, tang pagtataka ng mga kaibigan ko. Pero mas matindi ang takot ko na malaman nila ang madilim na sikreto ko. Ang kalungkutan ng pag-iisa ay masakit, pero mas nakatatakot ang posibilidad na makasakit ako ng iba. Sa desperasyon, sinubukan kong balikan ang mga bagay na nagbibigay sa akin ng lakas noon. Kinuha ko ang lumang Biblia sa drawer ko. Sinubukang magbasa, pero ang mga salita ay parang walang kahulugan at ang hawak ko sa banal na aklat ay parang nagpapaso sa balat ko. Isinuot ko ang rosaryong bigay ni nanay. Naramdaman ko ang kakaibang bigat at init sa dibdib ko na parang tinututulan ito ng kung anuman ang nasa loob ko. Tinanggal ko rin ito. Sinubukan kong huwag kumain ng kahit ano maliban sa tinapay at tubig sa loob ng 3 araw. Iniisip na baka mamatay sa gutom ang parasito sa loob ko. Pero kabaliktaran ang nangyari. Habang nanghihina ang katawan ko, lalong lumalakas ang mga pagnanasa. Ang mga imahe ng dugo at laman sa isip ko. Isang gabi, hindi ko na nakayanan. Kinuha ko ang cutter na ginagamit ko sa opisina. Tinitigan ko ang mga marka sa braso ko. Kung ito ang lagusan niya, baka akong bubuksan ko. Napapikit ako at itinaas ang cutter. Pero bago pa ito tumama sa balat ko, isang hindi nakikitang puwersa ang pumigil sa kamay ko, kasabay ng isang malakas at galit na boses sa isip ko. "Huwag mong gawin yan! Hindi ako yun!" Napaatras ako, nabitawan ng cutter at napasandal sa pader. Nanginginig sa takot at pagkabigo. Wala akong kontrol.
Habang nakaupo ako sa dilim ng kwarto ko, isang pangalan lang ang paulit-ulit sa isip ko. Tia Elena. Siya ang simula nito. Siya lang ang makakasagot sa mga tanong ko. Siya lang marahil ang makakapag-alis nito. Kailangan kong bumalik sa kanya. Nag-ipon ako ng lakas ng loob. Nagpaalam ako kina nanay at tatay. Pupunta lang po ako sa probinsya ni Tia Elena. Nay, tay, magbabakasyon lang po, magpapalamig ng ulo. Sabi ko, pilit na pinapasigla ang boses. Nag-alala sila. Sigurado ka ba, anak? Malayo yun at liblib, sabi ni nanay. Baka lalo kang mapano doon. Kailangan ko lang po talagang mapag-isa, giit ko. Pinabaunan nila ako ng pagkain na alam kong hindi ko kakainin at pera na tinanggap ko ng may guilt. Ang biyahe ay parang isang paglalakbay patungo sa impyerno. Bawat kilometrong papalayo sa syudad at papalapit sa kabundukan ay nagpapadilim sa kalangitan at sa kalooban ko. Ang mga pasahero sa huling jeep na nasakyan ko ay nagbubulungan habang tinitingnan ako na tila alam nila kung saan ako pupunta. Ang hangin habang paakyat kami ay lalong lumalamig at nagiging mabigat. Pagbaba ko sa sinakyang habal-habal, narating ko ang isang maliit na landas papasok sa gubat. Ilang oras daw na lakaran pa bago marating ang bahay ni Tia Elena. Habang naglalakad ako, ang katahimikan ng gubat ay hindi mapayapa. Ito'y puno ng mga hindi nakikitang mata na nakamasid, ng mga kaluskos na hindi malaman kung saan galing. Ang mga puno ay naglalakihan at tila mga baluktot na daliring nakaturo sa langit. Sa wakas, natanaw ko ang isang maliit na kaingin at sa gitna nito, ang bahay. Gawa sa lumang kahoy at kawayan, mukha itong iginuhit mula sa isang libro ng katatakutan. Kumatok ako sa pinto na gawa sa kawayan. Ilang sandali pa, dahan-dahan itong bumukas. Si Tia Elena. Ang itsura niya, hindi ka panipaniwala. Mukha siyang mas bata kaysa sa mga litratong nakita ko. Ang balat niya'y makinis. Ang buhok niya'y itim na itim. Pero ang mga mata niya, walang buhay, madilim, at tila tumatagos sa kaluluwa ko. Ngumiti siya, pero hindi ngiti ng tuwa. Kanina pa kita hinihintay, Marco, sabi niya. Halika, pumasok ka. Ang lamig ng boses niya ay nantatayo ng lahat ng balahibo ko. Ang loob ng bahay ay kasing dilim at kasing lamig ng mga mata ni Tia Elena. Amoy pinaghalong lupa, tuyong dahon, at parang karne na hindi ko mawari. Inalok niya ako ng salabat, pero umiling ako. Hindi ako nagpaligoy-ligoy. Hinarap ko siya, nanginginig ang boses. Tia Elena, anong ginawa niyo sa akin? Ang pasalubong niyo, ang mga nararamdaman ko. Alam niyo ba to? Imbes na magulat, tumawa siya ng mahina. Isang tunog na nagpangilo sa ngipin ko. Pamana iyan, Marco, isang karangalan sa ating dugo. Doon niya ikinwento. Ang yangaw, hindi raw ito sumpa, kundi isang kakampi. Isang espiritu na nagbibigay ng lakas at mahabang buhay, kapalit ng sustansya. At ang pagbasa nito ay sa pamamagitan ng isang binhi. Itinuro niya ang isang maliit na kulungang kawayan sa madilim na sulok. Lumapit ako. Sa loob, nakita ko ito. Isang maliit na sisiw. Kulay itim na parang uling. Ang mga mata nito'y maliit na baga na nakatitig sa akin. Nasa loob yan ng isa sa mga lansones na kinain mo, sabi ni Tia Elena. Nilunok mo siya. Ngayon, nasa loob mo na siya, Marco. Siya at ikaw ay iisa na. Para akong binuhusan ng kumukulong tubig. Nasuka ako sa sahig. Napaluhod, hindi dahil sa dumi,
kundi sa sukdulan ng pagtasuklam at takot. "Hindi! Ayoko nito! Alisin niyo to!" Sigaw ko, halos pumiyok ang boses sa tinbi ng emosyon. "Bawiin niyo ang ginawa niyo!" Tumayo si Tia Elena. Lumapit sa akin. Ang mukha niya'y walang bakas ng awa. "Huli na ang lahat, Marco. Hindi na siya maaalis. Kailangan mong tanggapin. Kailangan mong pakainin." Kasabay ng mga salita niya, naramdaman ko ang pag-init ng buo kong katawan. Ang gutom ay bumalik, 10 beses na mas matindi, parang may kumukulo at nagwawala sa loob ng tiyan ko. Naramdaman ko ang paninigas ng mga kalamnan ko, ang pag-usli ng mga ugat sa braso ko. Nakita ko sa gilid ng mata ko ang refleksyon ko sa maruming salamin sa dingding. Ang mga mata ko'y nag-aapoy na pula. Ang amoy ni Tia Elena, ang dugo, ang init ng buhay ay naging napakatinding tukso. "Sige lang, Marco," bulong niya, parang demonyong nang aakit. "Ilabas mo ang tunay mong lakas. Gutom na gutom ka na, alam ko." Naghalo ang takot at galit sa loob ko. Dinampot ko ang isang piraso ng kahoy na panggatong sa tabi. Itinutok ko ito sa kanya, hindi para manakit, kundi para itaboy siya, para bigyan ako ng espasyo, para labanan ang sarili kong demonyo. Sa gitna ng pagwawala ng halimaw sa loob ko, isang maliit na bahagi ng pagkatao ko ang sumigaw. "Takbo!" Itinulak ko si Tia Elena ng buong lakas. Nagulat ako sa sarili kong puwersa at tumakbo ako palabas ng bahay. Ang tawa niya ay humabol sa akin, umalingangaw sa buong kagubatan. Takbo lang ako ng takbo, hindi alintana ang mga sangang humahampas sa mukha ko. Ang mga ugat na pinatatalisod ako, ang sakit ng mga sugat ay walang-wala kumpara sa sakit ng pagpilipit ng aking mga laman loob, ng pag-iinit ng aking dugo. May mga ungol na kumakawala sa lalamunan ko, mga tunog na hindi ko na makilala bilang sarili ko. Hindi ko alam kung gaano katagal akong tumakbo, pero narating ko ang kalsada, ang sibilisasyon. Nakahanap ako ng isang mumurahing motel sa unang bayan na nadaanan ko. Nanginginig akong nagbayad at nagkulong sa kwarto. Dumiretso ako sa banyo. Sa harap ng salamin, kitang-kita ko ang bangungot, ang maputlang balat, ang namumulang mga mata na may bahid ng pagkahayop, ang bahagyang nakausling mga pangil, ang mga tuyong dugo sa gilid ng bibig ko mula sa nakagat kong labi. Napasigaw ako, isang sigaw ng kawalan ng pag-asa, ng pagkasuklam sa sarili kong refleksyon. Ginawagan ko si nanay gamit ang nanginginig na kamay. "Okay lang ako. Pauwi na ako. Wag niyo akong susunduin." Nakabalik ako sa bahay, pero alam kong anino na lang ako ng dating Marco. Bawat araw ay isang pagpapanggap, pilit ng ngiti, maikling sagot, laging pag-iwas. Nakikita ko ang kalituhan at sakit sa mga mata ni nanay at tatay, pero wala akong lakas ng loob na sabihin ang totoo. Ang pinakamasaklap ay ang mga gabi, kapag ang lahat ay mahimbing na at ang gutom ay hindi ko na matiis. Dahan-dahan akong lumalabas. Hindi sa mga tao, sa awa ng Diyos, hindi pa. Pero ang mga asong kalye, ang mga pusa na naliligaw sa bakuran, ang mga manok sa kulungan ng kapitbahay, sila ang nagiging biktima ng sumpang nasa dugo ko. Pagkatapos, ang kasuklam-suklam na paglilinis ng ebidensya bago sumikat ang araw. "Anak, sigurado kang magaling ka na?" Tanong ni nanay minsan, habang tinititigan ang namumutla ko pa ring mukha at ang maitim na bilog sa ilalim ng mga mata ko. "Mukhang kailangan mo pa ng pahinga." Tumangulang ako. "Okay na po ako, Nay. Pagod lang talaga sa biyahe." Pero alam ko at alam ng itim na sisiw sa loob ko na hindi na ako magiging okay. Naghihintay lang siya. Lumalakas siya bawat araw. At alam kong darating ang panahon
Isang gabi na hindi na sapat ang mga hayop. At sa araw na iyon, tuluyan nang mamamatay si Marco. Ito ang aking krus. Ito ang aking yangaw.